May pinagdadaanan ka ba ngayon na sobrang nagpapahirap sa'yo physically at spiritually? May mabuting balita sa'yo ang Panginoon. Isang masigla at puno ng pag-asang araw ng Lunes, kapanalig, pasalamatan natin ang Diyos sa pagpanibago ng ating pag-asang harapin ang araw na ito nang may lubos na pagtitiwala sa Kanyang kagandahang loob. Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, daanan mo lang at huwag tatambayan. Ika nga ng kasabihan. Manalig na lahat lilipas din lang sa takdang panahon sa tulong ng Panginoon. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagpagaling ng Panginoong Hesus sa isang babaeng hukot na hukot at hindi makaunat sa ating mabuting balita. Nagtuturo si Jesus sa isang sinagoga sa araw ng pahinga at may isang babae ron. 18 taon na siyang may espiritong nagbibigay sakit. Nagkakandakuba na siya at di makatingala. Pagkakita sa kanya ni Jesus, tinawag siya nito at sinabi, "Babae, lumaya ka sa iyong sakit." Ipinatong nito sa kanya ang mga kamay at agad na nakatayo ng matuwid ang babae at nagpuri sa Diyos. Nagalit ang pinuno ng sinagoga dahil nagpagaling si Jesus sa araw ng pahinga. Kaya sinabi niya sa mga tao, May 6 na araw para magtrabaho. Kaya sa mga araw na yun kayo pumarito para mapagaling, hindi sa araw ng pahinga. Mga mapagkunwari, hindi ba't kinakalagan ng bawat isa sa inyo ang kanyang baka o asno mula sa sabsaba nito? Sa araw ng pahinga at inilalabas para painumin. At isang babae naman ang narito na anak ni Abraham na 18 taon nang iginagapos ni Satanas. Di ba siya dapat kalagan sa araw ng pahinga? napahiya ang lahat niyang kalaban pagkarinig sa kanya. Pero nagalak naman ang mga tao sa lahat ng kahangahangang ginagawa ni Jesus. Paki-check nga ang ating likod. Hukot ba tulad ng babae sa mabuting balita? Hukot physically, emotionally, or spiritually? Ikaw lang ang makapagsasabi. Sobrang bigat ba ng ininda mong sakit? Heartbreak ba? Pang-aabuso ba ng sufferings ng mga victims ng human trafficking? Na ikinuwento sa movie na Sound of Freedom? O mga sala na iyong nagawa na hanggang ngayon nagdurusang iyong budhi? Pansinin natin, marami sa atin ang hindi prepared sa karamdaman o sa pang-aabuso. Madalas naman, we fail to admit that we are getting older. Kapag naharap naman tayo sa masakit na paghihiwalay, gusto nang kitilin ang sariling buhay. Kahirap umunat kapag bag down na ang spirit natin dahil nahihiya tayong humingi ng saklolo o humingi ng tawad. Dito nagsisimula ang kalungkutan. Gusto nating maging manhid, pero sa puso natin, parang kumukuliglig. Kapanalig, illnesses, heartaches, and weaknesses, bahagi ito ng ating human condition. Kung tutuusin, ang karamdaman, kahinaan, at kasalanan ang nagdadala sa atin sa sentro ng atensyon ng ating Panginoon. Tulad ng hukot na babae, nandun siya sa sinagoga at na-fix ang mata ng ating Panginoon sa kanya. Nasuri ng banal na mata ng ating Jesus Maestro ang nagpapahirap na masamang espiritu sa kanya. Nasilip din ang kanyang pagod na puso. Hindi naman siya ang tumawag kay Jesus, di ba? Si Jesus mismo ang tumawag sa kanya. Kaya kapanalig, kalma lang. I'm sure, bago ka pa tumawag sa kanya, nagsisimula na ang process ng iyong healing, heart cleansing, and soul redeeming. Nakafocus ang tingin niya sa iyo.
Pakinggan mo ngayon. Tinatawag ka niya at sinasabing, magaling ka na. Malaya ka na. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilaya natin.